Ang pag-aaral po natin sa hapong ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 20 from verses 17 to 28. At agad-agad makikita natin sa bahaging ito may dalawang main sections. Ang una ay ang prediction ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang paghihirap at maging ang kanyang pagkabuhay na maguli. At pangalawa ay ipinaliwanag niya ano nga ba ang daan sa tunay na kadakilaan. So, ang parehong ito ay napaka-common theme sa mga gospel accounts. Ibig sabihin, isang kailangan din nating mapaalalahanan patungkol dito. So, we've entitled this message as Becoming Like Christ Through Servanthood. Ang pagiging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paglilingkod. So, let us commit this time to the Lord in prayer. Maraming salamat aming Panginoong Diyos sapagkat patuloy niyo po kaming ginagabayan kung paano kaya'y naging matapat sa amin sa buong taon at sa mga nakaraang panahon ay patuloy ang aming pag-asa sa inyo. Ang mga dadating pang panahon ay nasa inyong mga kamay. And so we entrust you, O Lord, for all things. Salamat sa panahon ng pananalangin. Salamat because you can enjoy to come before your throne of grace. At alam namin kayo didinig ng panalangin ng inyong mga anak. To bless our short time of study of your word at naway maging pagpapala ito para sa amin at paalalahanan niyo kami, Panginoon, ng mga mahalagang katotohanan ito. Nabili namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Again, in Matthew chapter 20, we go to the first part from verses 17 to 19 where the Lord predicts what will happen to him. Sabi sa 17, Now Jesus, going up to Jerusalem, took the 12 disciples aside on the road and said to them, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify, and the third day he will rise again. Ginamit ng Panginoon ang kanilang pagpunta sa Jerusalem. At marahil nung kanyang binabanggit nga sa mga disciples, pupunta tayo sa lugar ng Jerusalem, hindi na sila nagulat sapagat yun mismo ang direksyon nila. Pero laman ito, yung mahalagang mensahe muli patungkol sa magaganap sa kanya. In fact, doon sa aking Bible, binabanggit that this is the third time babanggitin niya ito sa kanila. But some commentators would say, pag sinama mo ang ibang mga gospel accounts, just like in Luke and in Mark, ito na marahil yung ika-6 na panahon. Kapag ikinumpare mo yung iba-ibang pagkakataon, nangangahulugan para sa Panginoon, mahalaga ito na malaman ng kanyang mga alagad. And notice, marahil ito nga daw isa sa mga pinakadetalyadong pagsasabi niya. Sinimulan niya sa pagbibetray sa kanya, kung paano siya ay hahatulan ng kamatayan, kung paano siya ay i-deliver sa mga Gentiles para siya ay hamakin, ang pagpapalo o paghagupit sa kanya, maging ang kanyang pagkapako. Pero salamat, hindi doon nagtatapos. Because he also mentioned that he will finally be resurrected. Mabubuhay siyang muli. Makikita nyo, no? This is exactly the entire gospel message in summary. Binabanggit niya sa kanila sapagkat mahalaga ito. Gusto ng Panginoon na ihanda ang kanyang mga alagad sapagkat nalalapit na ang panahong iyon. That's why inuulit-ulit niya. But it seems like the disciples were not listening. Hindi sila nakikinig. Alam nila pupunta sa Jerusalem pero hindi sumagi sa kanila at hindi na natili sa kanilang mga isip. Hindi nila naunawaan ang kanyang mga sinasabi. How do we know? Si Luke mismo nag-record. In Luke 18:34, ang sabi niya, But they understood none of these things. This saying was hidden from them, and they did not know the things which were spoken. Napaka-plain ng language na ginamit ng Panginoon. Pero hindi nila napag-unawa. No wonder, maisip natin, yun ang dahilan bakit nung nangyayari na ang mga bagay na ito, nagulat sila. Na yun na pala. They forgot about those things, lalo na hindi talaga naisa puso at naisa isip. And you can also see, bawat isa sa atin, we are forgetful people. Diba, marami nang itinuturo ang Panginoon, marami nang pinadanas ang Panginoon sa atin, and yet it can easily go away. Madaling lumilipas natin until the next time na ipaalala na naman ng Panginoon.
Kaya pala mahalaga, we should remind ourselves and the people we are with about the gospel message itself. Kung anong ginawa ng Panginoon, anong nangyari sa Kanya. In that way, lalo tayong mamangha sa Panginoon, ma-appreciate natin yung Kanyang ginawa at yung kadakilaan niya at hindi mababaliwala ito sa buhay natin. Kailangan natin ito time and time again. Now, from that scene, magkakaroon ng shifting. Bakit? Again, gagamitin ng Panginoon ang mga nagaganap na ito para turuan ang kanyang mga alagad and syempre tayo rin of a very important lesson. Ang second part would be from Matthew 20 verses 20 to 28 at dinefine ngayon dito ang totoong ibig sabihin ng kadakilaan. Madalas siya itong tinuturo pero this time gagamitin ulit ng Panginoon. Bakit? Pagkatapos na nangyari yan, we don't know how long it took. Pero may naganap, sabi sa verse 20, Then the mother of Zebedee's sons came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. And 21, and he said to her, What do you wish? He said to him, Grant that these two sons of mine may sit, one on your right hand and the other on the left, in your kingdom. Now, yung mga sons na binabanggit, of course, were James and John. At yung kanilang nanay, she was a part of the group of women and part of the disciples who were following the Lord Jesus Christ. Kasama siya eh. Sabi sa Matthew 27, if you would notice there, Matthew 27, 55 and 56, And many women who followed Jesus from Galilee, ministering to him, were there looking on from afar, among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's son. Kasama siya doon. Kaya hindi nakakapagtaka nung nakipag-usap siya sa Panginoon. But notice, it was not just a simple talk. Seryoso siya. As a mother, handang-handa siyang humingi sa Panginoon at sa paghingi niya, lumuluhod pa siya para lang humingi sa Panginoon. At anong kanyang kahilingan? Sana pagbigyan niyo, Panginoon, yung dalawang anak ko, maupo sa kanan ninyo at yung isa sa kaliwa ninyo pag upo niyo sa inyong trono, sa inyong kaharian. Maintindihan niyo, di ba? Lalo sa mga mothers, ito yung mother's love and concern para sa kanyang mga anak. At ito naman, siguro ikakatuwa ng mga anak kapag yung mga magulang ay humihiling ng ganoon para sa kanila. So, that was her concern. Now, of course, kung isipin natin, siguro ginagawa na kasi ito ng mga people in authority, yung mga kings, yung mga emperors, kung sino yung gusto nila, pwedeng maging malapit sa kanila sa kanilang trono. Kaya yun mismo ang kanyang hiniling. Now, naalala ko, habang humiling yung mother ng dalawang ito, hindi kaya ito ang isa sa mga dahilan kaya ginagamit nila, di ba, the concept of the mother begging for her children. At marahil ito rin yung concept na ginamit nila. Bakit tinatawag nila si Mary, the mother of our Lord, as a mediatrix? Di ba? Kasi nga naman, pag sa nanay ka daw humiling, hindi tatanggihan ng anak. Pero again, malinaw, that is not biblical. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi na hindi ang kalooban ni Mary ang masusunod, yung kalooban ng kanyang ama ang masusunod. So, alam natin yun. But again, that's a normal feeling for a mother to have that pride and sense of joy for the children. Kaya kailangan linawin ng Panginoon. Bagamat maganda yung intention niya, pero again, marahil yung dalawa ring disciples na hindi alam ang kahulugan nun. Sabi sa 22, But Jesus answered and said, You do not know what you ask. At totoo yun. Parang tayo rin, di ba? In many cases, marami tayong inihiling at excited tayo sa maraming bagay, pero hindi natin naiintindihan ang ibig sabihin ng mga inihiling natin. Kailangan natin hilingin, Lord, teach us to pray. To really pray. Kung ano yung gusto ng Ama para sa atin, or else, baka yung mga inihiling natin hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya, ididiin ng Panginoon to, sabi niya, through a question, Are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? Alam naman natin, di ba?
yung referring to the cup of His suffering, and His baptism, yung kanyang pagpapakahirap, His great sacrifice. At mabilis ang sagot ng dalawang ito. Sabi nila, they said to Him, "We are able." Walang hesitation. At marahil, again, because they were so excited of the position, hindi na nila pinag-iisipan ng malalim anong ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon. So, hindi nila naunawaan ng malinaw anong ibig sabihin nun. At naisip ko tuloy, imagine, gaano ang gagawin ng tao and to what lengths we will go to just to be able to get that kind of position or power. Diba? Ganito sa unbelieving world. Bakit tuwing eleksyon na lang nagkakagulo, tapos may mga namamatay pa because of that sense of power and position. At hindi rin nagkaiba sa mga tagasunod ng Panginoon sapagkat ganun din ang kanilang pagtanaw sa posisyon marahil na ibibigay ng Panginoon. People will do anything just to be able to get that position of power. Kaya sabi ng Panginoon, verse 23, so He said to them, "You will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with." Oo, magaganap sa inyo yan. Handa kayo magdusa, magdudusa nga kayo. But to sit on my right hand and my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father. Alam niyo naman, James became the first martyr among the apostles. Siya yung unang nagbuwis ng buhay. Habang ito namang si John, siya yung tanging apostol na hindi namatay through martyrdom sapagkat he was exiled in the island of Patmos. Pero, nagdusa pa rin siya. Naganap yung sinasabi nilang willing silang gawin into the rest of the apostles ng Panginoon. Pero tandaan nyo, kahit yung kanilang pagdurusa, hindi naging merit o hindi naging paraan para sila ay matupad yung kanilang kahilingan to be on the right hand or left hand ng Panginoon because it is only God the Father who would grant that. Which brings me to this great thought. Parang paalala sa akin at sa bawat isa sa atin, di ba? Ba't ba natin ginagawa yung mga ginagawa natin? Di ba? Why are we doing the things that we are doing? Is it really in submission to God and His will? At masaya ba tayong gagawin yon kahit walang kapalit? Or simply because meron tayong hinihingi in return? Parang ROI no? Sa iba, return of investment Nag-invest ako, kailangan may bumalik. Meron bang mga ulterior motives na nasa puso o isip natin why we are doing what we are doing? Or is it truly, again, for the glory of God? Ano man ang ibig sabihin nun? Anong naramdaman ng 10 na nakarinig? Sabi sa 24, and when the 10 heard it, they were greatly displeased with the 2 brothers. Again, natural reaction. Ano ba naman kayo? Sobra naman kayo makahiling. Now, you could imagine saan nanggagaling yung kanilang pagkagalit. Probably, it was not because sila ay tinuruan na ng Panginoon to be humble. Hindi because they were also self-sacrificing. Hindi It was more like jealousy. Naiinggit sila. And there was also that fear, baka maunahan kami. Kita nyo, meron din silang ulterior motive. Hindi nga lang sila nagsalita. Pero ganun pa rin. Diba? Again, chinecheck ng Panginoon yung ating motibo. Whenever God would work in the lives of His people, at may ginagamit siya greater than the others, anong nararamdaman natin? Masaya ba tayo for them? Diba? Are we willing to be in a low position just for the Lord to be exalted? Which was the motto ni John the Baptist. Sabi sa 25, but Jesus called them to Himself. Kakausapin na niya lahat sila and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them." Gagamitin ng Panginoon ang pagkakataong ito para ituro kung ano ang nagaganap
sa paligid nila, at tayo rin. Ito pa rin naman ang nagaganap, di ba? At nakikita ko dito yung pagiging great teacher ng Panginoon. Bakit? He would go from the known to the unknown. Ganun naman palagi eh. Kahit ang mga parents to their children, yung mga nagtuturo, kailangan simulan mo dun sa alam na para maituro mo yung hindi pa masyadong alam at pamilyar. That's always a good lesson to learn if you will convey truths to other people. First of all, papakita ng Panginoon, ano ba ang kalakaran sa mundo, and especially in the unbelieving world. Natural, yung taong nakaluklok sa posisyon, ang tingin niya sa sarili niya mataas at lahat ay mababa at dapat sumunod. Kaya nga ginamit niya yung term, they would lord it over them, exercising great power and authority. At para sa kanila, yun ang tagumpay. Kapag ikaw ay nasa posisyon habang lahat sumusunod. That's the normal course during that time at ganoon din kahit sa panahon natin. Hindi naman nagbago eh. Kaya paalala pa rin sa atin ito. But again, notice the contrast bibigay ng Panginoon in verse number 26. Yet it shall not be so among you. Yun ang malaking contrast. Sa mga totoong tagasunod ng Panginoon, iba dapat ang ating kaisipan, iba ang ating prinsipyo kumpara sa mga hindi sumasampalatay sa Kanya. But whoever desires to become great among you, let him be your servant. Saan mo maririnig yung ganung mga salita? Malibang sa Panginoon lang. Hindi ito ituturo ng isang tagapagturo sa labas, o maral kahit sa panahon nila. Maral kung hindi ito tinuro ng Panginoon, dala-dala pa rin nila yung konsepto ng karamihan. We would never have learned this malibang itinuro ng Panginoon. Again, how can that be? Eh kung tayo nga bilang mga natural na mga nilalang, di ba? We're selfish eh. Ang normal sa atin, palaging sariling kapakinabangan. Number one yan, kahit saan mo pa ilagay. Palaging una yung sarili. We always love ourselves. Pag may banta sa buhay natin o sa sarili natin, natural reaction natin, of course, is to put yung ating hedge or defense. At hindi naman masama at all times. It's just that, natural sa atin, pahalagahan yung sarili, itaas ang sarili, maangat yung sarili. But again, the Lord is teaching the opposite of what the world knows and what the average person knows. True greatness comes through servanthood. Yun ang prinsipyong tinuturo niya. Yung totoong pagiging dakila ay malalaman lang sa pamamagitan ng paglilingkod. It's not the other way around, na yung iba ang maglilingkod sa atin. And again, this is a stinging rebuke sa bawat isa. Kapag dumatating tayo sa panahon na we see ourselves, tayong nasa taas and all of the others nasa baba, hindi sa Panginoon yan. At lalo na yung mga churches that are trying to pursue yung standard ng world. At kailangan lahat ng kung ano yung click sa mundo, yun din ang gagawin nila para lang maging approved sa mundo. Baliktad ng baliktad sa sinasabi ng Panginoon. And so the Lord was also reminding me of this. At para bigyang diin pa yung sinasabi niya, dinagdag pa ng Panginoon ng 27, and whoever desires to be first among you, let him be your servant or your slave. Diba? Sino ba naman ang ayaw maging number one? Diba? Gusto natin yan. Pero sabi niya, kung gusto niyo maging una, ede, kayo ang maglingkod. Mahirap gawin yan. Hindi ito natural sa atin mag-volunteer to serve others. At alam nyo naman, ituturo pa ng Panginoon yan through an illustration nung hugasan niya ang mga paa ng mga alagad. Kung siya nga ginawa niya yun eh. Tayo pa. Diba? Very, very important lesson. Pero ba't kailangan gawin? Kung mahirap at hindi natural, ibig sabihin, kailangan tayong turuan ng Diyos. Pero bakit kailangan? Ang sagot, sabi sa 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Siya mismo kasi,
Yun ang kanyang ginawa. Galing siya sa langit, nasa kanya lahat ng karangalan at pagsamba, pero bumaba siya to become like one of us, pero hindi niya inalintana yun. Diba? Pinag-uusapan natin about his birth. Isipin niyo, napaka-helpless babe. And then sa kanyang paglaki sa isang mahirap na pamilya. And then sa kanyang pagdurusa at kamatayan, yung isa sa pinaka malalang paraan ng kaparusahan. Dying on the cross. He became a servant. Yun sinasabi sa Philippians 2. At yun lang ang paraan para magampanan niya yung kanyang tungkulin to save people. Kung hindi siya bababa at hindi niya i-relinquish yung kanyang rights, hindi siya magiging totoong tagapagligtas natin. Pero yun din ang ginamit ng Panginoon to bring him back to glory. At makikita natin, di ba, when the Lord teaches something, siya mismo ginagawa niya yun. Bago niya sabihin sa iba, sa kanya muna. Totoo. Siya ang nag-set ng very good example sa atin. So, sana mag-sink in. Again, with so many things na nakikita natin sa mundo at ginagaya ng marami, sino ba ang Diyos sa atin? At sino ba tayo sa Kanya? Ano ba ang gusto nating gawin para sa Panginoon at para sa iba? Kaya nga totoo yun eh. Ang paglilingkod, talagang para sa pakinabangan ng mga pinaglilingkuran at hindi primarily doon sa naglilingkod. Yun, and that's where we get the term minister. Diba? To serve others. Sabi ni Spurgeon, he received nothing from others. His was a life of giving. And the giving of a life. No service is greater than to redeem sinners by his own death. No ministry is lowlier than to die in the stead of sinners. Ginawa ng Panginoon yun. Wala nang pinaka pwedeng ibaba pa, pero yun din ang pinakadakilang ginawa naman niya para sa ating katubusan. Salamat sa Panginoon. Naalala ko tuloy Isaiah 53:11. Sabi doon, he shall see the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Nung nakita ng Ama ang ginawa ng kanyang anak na sakripisyo, nalugod siya. Salamat sa Panginoon. We have a great and wonderful Savior. Sana ganun din ang ilagay ng Panginoon na desire sa puso natin. Ba't ba niya tayo niligtas? Ba't ba tayo nabubuhay? Para saan ang lahat ng ito? Hindi ba para sa kalwalhatian ng Diyos? Para magamit pa niya tayo more at para maging pagpapala sa iba? May that be our prayer. Lord, make my life count for you. Use me in whatever way possible, even if it means surrendering my dreams and my ambitions to be great in the sight of men. Sana gaya ng title ng isang book, my utmost for His highest. Yun ang desire natin, Lord. Gusto ko po, gamitin niyo ko to the best of the ability na pinagkaloob niyo. No matter what it means. Mapansin man ng iba o hindi, but again, all for the glory of God and for the salvation of all na wala pang pagkakilala sa inyo. May the Lord be pleased to use His Word to challenge all of us. Sa pagtatapos ng taon, going to another year, sana more for the Lord ang bawat isa sa atin. Let's pray. Maraming salamat sa pagpapaalala, Panginoon, dahil totoo nga po, Panginoon, with so many things happening around us, at sa dami ng mga naririnig at napapanood namin, it is very, very possible that we would forget ang prinsipyong ito na inyong ipinagkakalob so that we ourselves would be so self-centered about isa sa amin, would build our own dreams and we would become so proud na hindi na kayo ang naitataas sa aming buhay. And yet, you are reminding us once again, Lord, ang totoong sentro ay dapat kayo at nawa kahit ang aming buhay na pahiram nyo lamang, Panginoon, ay sa bawat sandali ay maging para sa inyong kaluguran
Alam namin hindi ito natural sa aming kalagayang mahina. And yet, kayo ang nagbibigay sa amin ng pag-asa dahil kayo po ang nagbabago sa amin from glory to glory. And may you continue to make us into the image of your Son, our Lord Jesus Christ. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat, and guide your people. In the Lord Jesus' name we pray.